Hi guys! Welcome back to my channel. This is Jom RD. It's been a while guys na hindi ako nakagawa ng ganitong video dahil ako na lang mag-isa eh. Yung anak ko kasi ayaw ng mag-video-video kasi nawalan din ako ng gana. But yung video ngayon guys na i-share ko sa inyo ay yun yung video on how we spent our Holy Week. So, i-share ko lang sa inyo guys as a memory na kasi para mawala na rin sa aking phone at para ma-save ko rin yung memories namin kasi paminsan na lang kami paminsan na lang ako nakakagawa ng video and I think mas magandang i-save ko ito para may alalahanin din naman ako sa amin na family. Pero hindi nakafocus yung mga mukha nila dito guys kasi ayaw nga nila, kaya kahit ako parang hindi na rin masyado, pero mga pictures na lang. Kukunting video guys, napakaigsi lang, so abangan nyo. So, ayun na nga guys, noong mahal na araw ay nagbiyahe kami papuntang Odevalla. At dahil napakaaga ng biyahe namin ay kakaunti lang ang video ko dyan. Yun yung kasi madalas natutulog lang ako eh. So, kaunti lang. At nung pagdating namin doon ay napagod kami. Kaya nagpapahinga. At pagkahapon ay umikot kami sa may museum. Pero hapon na eh. Sa labas na lang kami. At nagpicture-picture. Ayan, posing dito, posing doon. At ang ganda dito guys, gustong gusto ko kasi napakatahimik. Tapos tingnan nyo naman ang view. Ang ganda-ganda talaga guys. Gustong gusto ko yung mga ganito eh. Parang refreshing bago sa paningin. Tapos ayan, picture dito, picture doon. Kasi ang gusto ko lang talaga guys, yung memories. Hindi na kasi ako masyadong nagpapapicture-picture eh. Kaya yung asawa ko na kasama ko dyan, eh ayaw pa masyadong magpicture. Kaya nagtiyaga na lang ako. And after that, kinabukasan ay nagpunta kami sa Skull Bunker na. Or sa English guys, ang ibig sabihin ng skull bunker na ay shell bunks. Dahil dito sa lugar na to ay maraming mga shells. So ang kwento na to, ang kwento dito sa lugar na ito guys ay noong 10 years ago daw, or for about 10 years ago, mayroon daw dalawang malalaking passage of water dito that stretch from Odevalla to Lake Vänern. At yung tubig ay papunta sa dagat. And since nagkahalo na ang tubig, dagat at fresh water, nagiging mas mainam ang lugar na tirhan ng iba't ibang klaseng marine wildlife. Ngunit sa pagdaan ng panahon, bumabaw ang tubig at tumaas ang lupa. At nang dahil sa alon, nawawash out ng dahan-dahan ang mga dead animals and mga shells dito sa lugar na ito. Kaya, naiimbak ang mga shells at mga buto-buto sa lugar na ito. Sinasabi nilang meron daw mga tinatayang 100 species of invertebrates dito at maging may mga buto-buto din ng iba't ibang mga hayop dagat. At pinagbabawal din guys ang pagbibitbit ng kahit anumang shells o bagay na makikita mo dito sa lugar na to. Ang lugar na ito guys ay preserve area at ang mga shells dito ay ginagamit para sa mga studies, mga ano bang tawag nun? Or mga research. And pagkatapos namin dyan sa lugar na yan guys, ay bumiyahin na naman kami papuntang Lyungshell, ba yun? Yun, at naglalakad-lakad kami sa kabundukan na yan, sa kagubatan na yan. Dahil gusto naming bisitahin yung Silver Fallet na tinatawag nila or waterfalls. Meron daw waterfalls dyan. Kaya nilakad namin na wala-wala pa nga kami guys kasi medyo mahirap-hirap kami sa mapa. So ayan na guys yung tubig, waterfalls. Sinasabi nila na 15-meter high daw yung waterfalls pag titingnan mo galing sa baba. So, ang ganda niyang tingnan guys kasi
parang naninibago ako, wala kasing ganito ditong tubig na dumadaloy ba. And then, ang kagandahan nito guys, amazing siya kasi kahit mag-i-snow, ay hindi siya na-frost, palagi pa rin siyang nag-flow. And iniisip ko nga kung sa Pilipinas ito, parang normal lang talaga siya na agos ng tubig or parang ilog. But here sa Sweden, parang unusual siya. Kaya ang area na ito guys ay preserved area din. Napakaganda siyang tingnan talaga pag nandoon. Tapos maririnig mo pang mga huni-huni ng ibon. Medyo nakakatakot siya kapag nandun ka sa malapit ano. Kaya ako'y madalas nasa baba lang. At iniisip ko pag sa Pilipinas ito, masarap siguro dito mag-water rafting. Siguro nilinis na yung lugar para mag-water rafting. Kasi ang ganda talaga ng daloy ng tubig, guys. Pero, nung umakyat ako sa taas, natatakot ako kasi iniisip ko baka madulas ako at madala ako ng tubig. Kasi malakas din ang flow ng tubig eh. At saka ang dami pang mga bato-bato. So, ayan. Nag-i-enjoy yung dalawang bata dyan, or kahit ako, si Christopher nandyan, tsaka yung kapatid niya. So, ayan. Napakaganda ng lugar, guys. Tsaka, ang gandang tingnan ng tubig. Nakaka-amaze kasi, alam mo na, wala yung ganito masyado dito sa Sweden eh. Kaya, parang, nag-i-enjoy talaga kami. So, this is how we spend our Holy Week. Bye!